Minsan mo na rin bang sinabi sa sarili mo na kung may babalik ko lang sana ang panahon, magiging iba siguro ang aking desisyon? Bakit nga ba tayong mga tao halos hindi natin naiisip kung ano magiging consequence ng mga ginagawa natin? Kumbaga, ang importante lang sa atin ay yung excitement, yung parang kakaibang damdamin na lumulukob sa atin kapag nasa isang sitwasyon tayo. Hindi natin iniisip kung anong magiging bunga nito kapag atin itong ipinagpatuloy at atin itong binigyan ng kalayaan. Isang kwento na magpapaalala sa atin na i-appreciate mo kung anong meron ka bago pa ito tuluyang mawala ang ating pagsasaluhan for today's video. Kwento ito na pinadala ng ating tagapakinig na si Emma. Eto na po, huwag na nating patagalin pa ang inyong favorite program, charot assuming lang, ang Dear Mama Mia. Minsan, dahil sa sobra nating kasakiman, nanghahangad tayo na lahat ng bagay ay nasa atin. Hindi natin nakikita na may mga bagay pala na mas importante na atin ang nakuha. Dear Mama Mia, ngayon ko lang napansin na nasa kama na pala ako. Pero ako mismo ang umalis sa malambot at komportableng kama para pumunta sa malamig at matigas na sahig. Hindi ko alam kung paano ako napunta rito. Parang buong katawan ko ay pagod na. Hindi lang dahil sa trabaho, kundi sa lahat ng desisyong ginawa ko sa aking buhay. Malamig ang sahig. Ang sementong matagal ng kupas at may bitak sa gilid. Sumisingit doon ang alikabok at kung minsan pati pa mga langgam at mga maliliit na insekto. Pero mas pinili kong humiga rito kesa sa komportableng kamang pinagmulan ko. Ang kama kasi nagpapaalala. Pinikit ko ang mga mata ko at huminga ng malalim. Kung pwede lang sanang bumalik ako sa nakaraan. Kung pwede lang sana akong bumalik sa araw na hindi ko pa ginagawa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Emma. Hindi ko na po sasabihin ang tunay kong pangalan dito sa iyong programa. Wala rin namang silbi, Mama Mia, kung malaman niyo pa kung sino talaga ako. Ang mas mahalaga ay itong kwento ko. Isang kwento ng babaeng nagkamali ng kaniyang desisyon. At ngayon, binabayaran niya sa araw-araw ang presyo ng desisyon na yon. Mama Mia, medyo matagal ko nang kinikimkim ang kwentong ito. Matagal ko na rin itong gustong ilabas. Pero nahihiya ako. Nahihiya ako sa sarili ko. Nahihiya ako sa lalaking sinaktan ko. At higit sa lahat, nahihiya ako sa mga anak ko. Ngayon ko lang napagpasyahang ikwento ito sa iba. Baka sakaling may matuto. Baka sakaling may isang babae na katulad ko na nag-iisip na gumawa ng parehong pagkakamali at mapigilan siya ng kwento kong ito. Baka sakaling meron akong isang buhay na mailigtas mula sa matinding pagsisisi. Dahil kung alam ko lang sana noon kung saan ako dadalhin ng aking desisyon, hindi ko na sana iniwanan pa si Kiko.
Mama Mia, ulilang lubos na po ako. Maaga akong naulila sa mga magulang, kaya bata pa lamang ako ay natuto na akong tumayo sa sarili kong mga paa. Wala din po akong ibang mga kapatid. Nag-iisang anak lang ako. Kaya naman, nung maulila ako sa aking mga magulang, ay literal talaga na naging mag-isa na lang ako sa mundo. Walang makapitan, walang ibang masasandalan. Hindi ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Hanggang second year high school lang ako, Mama Mia. Hindi ko na rin kasi kaya. Pagkatapos nun ay kung saan-saan na ako napadpad. Kung minsan sa bahay ng ibang mga kamag-anak, kung minsan naman sa bahay ng mga kaibigan. Hindi rin kasi ako tumatagal dahil unang-una, nahihiya po akong maging pasanin at palamunin. Hindi rin naman mayaman ang mga kamag-anak ko, Mama Mia. Kitang-kita ko din ang hirap na pinagdadaanan nila sa araw-araw. Ang mga kamag-anak ko ay marami pong mga anak. Hindi katulad ng mga magulang ko na isa lang ang nagawa nilang anak at ako lang yon. Kaya naman nararamdaman ko kahit hindi nila pinaparinig sa akin araw-araw ang kakapusan nila sa buhay. Kaya hindi din ako tumatagal sa kanila. Hindi naman sa inaalila o pinapalayas o minamaltrato nila ako. Wala namang ganun na nangyari. Kaya lang, sadyang napakahirap din talaga ng buhay nila at nakakahiya pong maging dagdag pasanin at pabigat sa kanila. Ganon din ang aking mga kaibigan. Hindi din mayayaman ang kanilang mga magulang kaya hindi rin ako nagtatagal. Hanggang sa nakilala ko po si Francisco o Kiko. Hindi ko na makakalimutan ang unang beses na nakita ko siya. Hapon yun noon sa may terminal ng tricycle. Mainit ang hangin at amoy gasolina ang paligid. Naglalakad ako noon papunta sa tindahan nang mapansin ko siya. Nasa wheelchair siya, Mama Mia. Tahimik lang habang nanonood sa mga tao at pangyayari sa paligid niya. Nakaupo siya sa gilid habang may kausap siya noong parang isang mekaniko. Dahil marumi ang kaniyang itsura, tapos may hawak-hawak pa na mga tools. Kaya alam kong mekaniko iyon. Napansin kong nakaupo si Kiko sa wheelchair. At nung tinignan ko ito ay hindi pala pantay ang kaniyang mga paa. Ang kaliwa ay medyo maiksi kaysa sa kanan. Pero ang hindi ko makakalimutan ay ang mga mata niya. Napakamabait ng mga matang ito. Malumanay. Parang hindi marunong magalit. Parang hindi sanay manakit ng tao. Hindi ko alam kung bakit, pero napatingin din siya sa akin. At napangiti siya nung napadaan ako sa harapan niya. At ako din naman, hindi ko rin alam, Mama Mia, pero napangiti din ako sa kanya. At dun nagsimula ang lahat. Nagkausap kami at dun na nga naging parang simula ng pagbabago ng buhay ko. Mama Mia, hindi naging madali ang buhay ni Kiko. Naaksidente daw siya noong bata pa siya. Nahulog daw siya mula sa isang mataas na puno habang namimitas siya ng mangga. Simula noon, hindi na naging pantay ang paglalakad niya. Hindi rin siya natulungan ng mga doktor na pinagdalhan sa kanya ng kaniyang mga magulang. May mga panahon pa nga noon na hindi raw siya makakalakad, kaya nga naka-wheelchair siya. Pero kahit ganun, hindi siya nawalan ng determinasyon. Hindi siya nawalan ng
kanyang kabaitan at ng pag-asa. At hindi siya nawala ni konting sipag. Pinilit niyang matutong magmaneho ng tricycle. At nang makilala ko siya, isa na siyang tricycle driver na kilala sa lugar namin. Hindi naman siya mayaman, Mama Mia, pero marunong siyang magbanat ng buto. Hindi siya palaasa tulad ng iba. Mas gusto niyang kitain sa malinis na paraan at pinaghihirapan niyang paraan ang bawat butil ng kanin na kanyang kakainin. Naging magkaibigan muna kaming dalawa ni Kiko. Mahilig siyang magkwento ng kung ano-ano. At kapag time at turn ko nang magkwento, mahilig din naman siyang makinig. Yung nakikinig talaga ng totoo. Sa kanya ko unang naramdaman na may taong handang makinig sa lahat ng mga hinanakit ko sa buhay. Minsan, gabi na nang ihatid niya ako pauwi sakay ng kanyang tricycle. Tahimik ang kalsada. Tanging ilaw lang ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa daan. "Emma," sabi niya habang nagmamaneho. "Ano yun?" Natigilan muna siya saglit, Mama Mia, na tila ba nag-aalinlangan kung itutuloy niya ang kaniyang sasabihin sa akin. Pwede ba kitang ligawan?" Napangiti ako. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. "Sigurado ka ba?" tanong ko. "Hindi ako perpekto," sabi niya. Napatingin ako noon sa likod ng ulo niya. Alam ko. Hindi ako tulad ng iba. May kapansanan ako. Alam ko rin. Kaya nga nag-aalinlangan ako na ligawan ka. Dahil una, baka hindi mo ako sagutin. Pangalawa, kapag sinagot mo ako, baka pagsisihan mo lang. Doon ako natawa ng mahina. "At least honest ka," sabi ko. Huminto yung tricycle sa pag-andar at lumingon siya sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang kaba. Pwede ba kitang ligawan?" tanong niya ulit. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon, Mama Mia. Siguro pagod na akong mag-isa. Siguro gusto ko lang ng may kasama. Gusto ko lang ng may taong nag-aalaga sa akin. Ng may taong matatawag ko talagang akin. O baka naman siguro nakita ko sa kanya ang uri ng pagmamahal na hindi ko pa nararanasan. Ngumiti ako. Sige, pumapayag ako. At doon nga nagsimula ang buhay naming dalawa. Niligawan akong mabuti ni Kiko, Mama Mia. Pinaramdam niya sa akin na hindi lang basta-basta trip ang kaniyang nararamdaman. Natunay ang kaniyang pagmamahal. At doon na nga nagsimula ang aming buhay. Hindi marangya, pero masaya. Makalipas lamang ang ilang linggo ng kaniyang panliligaw ay sinagot ko siya. At mas lalo pa niyang pinatunayan sa akin ang kaniyang pagmamahal. Sa bawat araw na lumilipas, lagi niyang pinaparamdam na mahal niya ako. Hanggang sa inaya na nga niya akong magsama na kami sa kaniyang bahay. At dahil wala naman talaga akong permanenteng tahanan noon, Mama Mia, ay pumayag akong makipag-live-in sa kanya. Isang maliit na bahay lang ang tinitirhan namin noon. Yero ang bubong at kahoy ang dingding. Kapag umuulan, ang lakas ng tunog ng patak ng ulan sa bubong. Pero hindi ko yun pinansin. Dahil sa maliit na bahay na yun, naramdaman ko ang pagmamahal na matagal ko nang hinanap. Pag-aaruga
na nawala sa akin simula nung parehong mamatay ang aking mga magulang. Mama Mia, spoiled po ako kay Kiko. Ramdam na ramdam ko po ang kanyang pagmamahal sa akin. Kahit hirap siyang gumalaw, siya pa rin ang gumagawa ng paraan, masigurado niya lang na hindi ako mapagod. Kapag naglalaba ako, pilit niyang binubuhat ang mga timba ng tubig. Kapag nagluluto ako, siyang naghihiwa ng mga gulay at sangkap. Kapag gabi, mahilig siyang yakapin ako mula sa likod habang nakahiga kaming dalawa. Mainit ang katawan niya at ang mga braso niya ay mahigpit ngunit maingat na nakapulupot sa bewang ko. Salamat. Bulong niya minsan sa akin sa tenga ko habang nakahiga kami at nakayakap siya sa akin. Salamat sa ano? Tanong ko. Sa pagtanggap mo sa akin, sa hindi mo pang iiwan sa akin. Natahimik ako noon, Mama Mia. Hinawakan ko ang kamay niya at dinala iyon sa mga labi ko at hinalikan. Hindi ko alam na darating pala ang araw na yon. Ang araw na kung saan ay iiwanan ko siya at sasaktan. Pero bago tayo dumako sa puntong iyan ng kwento, ay bumalik muna tayo sa mga masasaya naming nakaraan. Mas lalo pa pong naging masaya ang buhay namin ni Kiko nang pinanganak ko po ang aming panganay na anak. Isang lalaki. Hindi ko makakalimutan ang mukha ni Kiko nung unang beses niyang kargahin ang anak namin. Halos manginig at maluha-luha siya sa sobrang saya. Kamukha mo, sabi niya. Hindi sagot ko. Napakaganda ng mukha niya. Kamukha mo siya. Napatawa ako. At dahil doon, Mama Mia, naging mas masipag at mas pursigido pa po si Kiko. Sa araw-araw, tila nilalagpasan niya ang kasipagan niya kahapon. Ganun siya. Parang lagi niyang nilalampasan kung gaano siya kabuti at kasipag. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakakapamasada pa rin siya araw-araw. At sapat ang kinikita niya doon para kami ay mabuhay nang hindi man marangya pero komportable. Hindi po marangya ang buhay namin. Malayo po sa karangyaan pero hindi rin naman kami nagugutom. Minsan nga, Mama Mia, kapag may extra siyang kita, binibilhan pa niya ako ng mga maliliit na bagay. Minsan, lipstick, minsan bestida at kung ano-ano pa. Isang beses nga, nung birthday ko, may inilabas siyang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi niya. Binuksan ko yon at gulat na gulat ako na makita ko ang isang cellphone. Hindi naman mamahalin ng cellphone na yon, pero alam kong pinag-ipunan niya yon ng gusto. Naluha ako, Mama Mia. Bakit mo ako binili nito? Mahal to tanong ko. Ngumiti siya. Para makontak kita at makontak mo rin ako kapag nasa pasada ako. Doon ko naisip, ang swerte-swerte ko talaga kay Kiko. Hindi ko alam kung anong tama ang ginawa ko sa buong buhay ko at binigyan ako ng Diyos ng ganitong biyaya. Pero minsan, Mama Mia, kahit gaano pa kaganda ang buhay mo, kahit gaano ka pa kamahal ng isang tao, matutukso ka pa rin talaga sa iba. Matutukso ka pa rin talaga na tikman ang buhay na wala sa'yo. Kahit na dapat ay kontento ka na sa buhay na meron ka. At ang tukso na yun, Mama Mia, ang tuksong dumating
sa akin ay siyang sumira ng lahat ng katahimikan sa buhay ko. Itago natin ang pangalan ng tukso sa pangalang Melvin. At sa palengke ko po siya nakita. Kung may isang lugar na kayang baguhin ang takbo ng buhay ng isang tao, para sa akin, yun yung palengke, Mama Mia. Maingay, magulo, mabaho kung minsan, pero buhay na buhay naman. At doon nga nagsimulang magbago ang lahat para sa buhay ko. Isang umaga, habang nagkakape kami ni Kiko sa maliit naming kusina, ay sinabi ko sa kanya ang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Gusto ko sanang magtrabaho ako, sabi ko. Napatingin siya sa akin. Bakit? Nagtatrabaho naman ako ng maigi para sa atin . Sagot niya agad pero sa malumanay pa ring boses. Alam ko naman yun, sabi ko at hinawakan ko ang kamay niya. Pero gusto ko ring makatulong. Tahimik siya sandali. Narinig ko ang mahinang tunog ng mga tricycle na dumadaan sa labas ng bahay namin. Pagod ka na ba dito sa bahay? Tanong ko. Tanong niya sa akin. Umiling ako, Mama Mia. Hindi naman ganoon. Gusto ko lang talagang may sarili akong pera kahit papaano. At isa pa, lumalaki na rin si Junior. Dadagdag na yun sa mga gastusin natin lalo na kapag mag-aaral na siya, di ba? Umiti siya ng bahagya. Ikaw, kung yun ang gusto mo. Ilang araw lang ang lumipas ay nakahanap na ako ng trabaho. Tindera sa isang pwesto ng gulay sa palengke. Hindi naman kalakihan ang sahod pero sapat na para may pangdagdag panggastos kami. Yung anak namin ay iniwanan lang namin sa nanay niya. Masaya din naman ang nanay niya na iniiwan ko sa kanya yung bata dahil natutuwa naman siya sa kanyang apo. Unang araw ko pa lang sa palengke ay ramdam ko na agad ang kakaibang enerhiya sa lugar na yon. Maaga pa lang ay punong-puno na ito ng tao. Mga nanay na may daladalang basket o di kaya'y eco bag, mga tindero-tindera na sumisigaw ng presyo, mga kargador na nagbubuhat ng sako-sako ng bigas at kahon-kahon ng gulay at balde-baldeng isda. At sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko na parang nagkaroon ulit ng panibagong buhay ang puso ko. Sa bahay kasi, Mama Mia, ay napakatahimik. Kahit minsan nandun si Kiko ay tahimik pa rin dahil pareho po kaming tahimik na tao. Hindi siya palabiro, hindi rin siya madaldal. Mabait siya, oo. Pero minsan, pakiramdam ko ay parang matanda na ang buhay namin kahit bata pa kaming dalawa. Sa palengke, Mama Mia, ay kabaliktaran naman. Lahat maingay, lahat may kwento. At doon ko nga nakilala si Melvin. Hindi ko siya napansin agad. Sa totoo lang, ilang linggo muna ang lumipas bago ko talaga siya tuluyang nakita. Kargador po si Melvin sa palengke. Matangkad siya. Malapad ang kanyang mga balikat at halatang sanay na sanay sa pagbubuhat. Kapag dumadaan siya sa pwesto namin, lagi siyang may kargang sako ng patatas o di kaya'y sibuyas sa kanyang balikat. Minsan, napansin ko na pawis siya, pero nakangiti pa rin talaga. Emma! Sigaw ng amo kong si Aling Celia. Po? Pakibigay yung 2 kilong kamatis dito. Habang inaabot ko ang kamatis sa customer, ay may narinig akong boses sa likod ko. Miss, pwede bang pahingi ng tubig?
Paglingon ko ay dun ko siya unang nakita ng mas maayos at mas malapitan. Si Melvin. Malapad ang kanyang dibdib. Basa ng pawis ang kanyang damit at may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Hindi naman bastos pero parang may kumpiyansa. Tubig? Tanong ko. Oo miss, baka naman maawa ka sa isang pagod na kargador na katulad ko. Napangiti ako sa kanyang sinabi nang hindi ko namamalayan. Inabot ko ang bote ng tubig. Salamat, sabi niya habang umiinom. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Diretso. Matagal. Na para bang sinusuri ang buong pagkatao ko. Bagong tindera ka dito, no? Oo, paano mo nalaman? Sagot ko. Kasi hindi kita nakikita dito dati eh. Ah, bago lang ako dito. Tumango siya. Melvin, sabi niya sa isang malakas na boses. Ina-announce mo ba ang pangalan mo? Natatawa kong tanong. Malay mo, baka gusto mong malaman, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit, pero nakuha ako ng kanyang karisma at napatawan niya ako, Mama Mia. Mula noon, halos araw-araw na siyang dumadaan sa pwesto ng amo ko. Kung minsan may dala siyang kahon ng gulay, kung minsan wala naman. Sadyang dumadaan lang talaga. At lagi siyang may dalang kwento para sa akin. Alam mo ba, nabagsakan ako ng sako ng bigas kanina. Sabi niya. Talaga? Tanong ko. Oo. Masakit ba? Hindi. Ano? Mabigat yun ah, bakit hindi masakit? Walang masasakit sa puso ko kapag hindi kita nakikita araw-araw. Napailing ako. Ikaw talaga humihirit ka dyan, bulero. Hindi ah. Pero Mama Mia, kahit alam ko naman talaga na binobolan niya lang ako, ay napapangiti pa rin ako sa kanyang mga sinasabi sa akin. Unti-unti, napapansin ko sa sarili ko na parang inaabangan ko na rin ang pagdaan ni Melvin araw-araw sa pwesto ng amo ko. Kapag hindi siya dumadaan sa pwesto, parang may kulang po sa araw ko. At kapag dumadaan naman siya, hindi ko mapigilang ayusin ang buhok ko. Natuto na rin akong maglagay ng konting lipstick. Yung lipstick na ibinigay sa akin ni Kiko. Doon ko unang napansin na may nagbabago sa akin. Dati-rati, nung bago pa yung lipstick na bigay sa akin ni Kiko, ay hindi ko naman halos ginagamit yon. Mama Mia, rason ko pa noon sa utak ko. Baka hindi ko ginagamit dahil hindi din naman importante sa akin. Kasi wala namang akong lakad eh. Wala naman akong pinupuntahan. Pero ewan ko ba, kahit nasa palengke lang ako, gusto ko lagi akong maganda. Mula nung naging kaibigan ko na si Melvin. Isang hapon, habang nagbibilang ako ng sukli ng isang customer, ay lumapit si Melvin sa akin. Emma? O? Tanong ko lang, may asawa ka na ba? Natigilan ako, hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. May kinakasama? Tahimik siya. Driver? Tanong niya. Oo. Tricycle? Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang kislap sa mata niya. Hindi naman panghuhusga. Hindi rin pangungutya. Parang may naiisip lang siyang iba. Masaya ka ba?
Tanong niya bigla. Hindi ako agad nakasagot, Mama Mia. Sa totoo lang, hindi ko rin alam ang sagot eh. Masaya ba talaga ako kay Kiko o komportable lang? Bakit mo naman tinatanong? Lihis ko na lang dun sa tanong niya para hindi ko masagot ng diretsyo. Wala lang. Lumapit siya ng konti. Amoy ko ang pawis at sabon sa katawan niya. Mainit ang hangin ng hapon sa palengke. Basta kung hindi ka masaya. Mahina niyang sabi na para bang ayaw niyang may ibang makarinig noon. May mga taong handang magpasaya sa'yo. Napatitig ako sa kanya, Mama Mia. At sa unang pagkakataon, may naramdaman akong kakaiba sa dibdib ko. Isang pakiramdam na matagal ko nang hindi nararanasan. Excitement. At doon nga nagsimula ang tukso. Ang tukso na unti-unting sisira sa buhay ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Isang simpleng pagngiti ni Melvin sa akin. Isang palihim na titig sa palengke. Isang halakhak na para lang sa akin at naramdaman kong parang may apoy sa dibdib ko. Sa simula, simpleng kaligayahan lang ang nadarama ko. Masaya sa trabaho, masaya sa bahay, pero aaminin kong parang may kulang. At doon, sa presensya ni Melvin araw-araw ay parang may nawawala sa akin. Ang kislap sa mata, ang kilig na matagal ko nang hindi nararamdaman ay parang nanunumbalik. Isang hapon matapos ang mahabang trabaho sa palengke ay tumambay kami ni Melvin sa gilid ng kalsada. Wala pang maraming tao noon. Tahimik lang at malamig ang hangin ng hapon. Alam mo, parang iba ka ngayon. Parang mas masaya ka. Sabi niya habang nakasandal sa isang poste. Siguro, sagot ko. Sinusulyapan siya ng mabilis. Siguro kasi, mas kumpleto talaga ang araw ko sa palengke. Ngumiti siya sa akin. At hindi ko na mapigilan. Ang mukha niya, ang tingin niya, ay parang sinasabi niya sa akin na may gusto siya. Mula sa maliit na espasyo na yun, dahan-dahan siyang lumalapit. Malapit na malapit. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang amoy niya, pawis, sabon, alikabok na mula sa palengke. Ewan ko pero lahat ng yun ay tila nakakaakit sa ilong ko. At nang hindi ko namamalayan, napahawak na ang kamay namin sa isa't isa. Hindi namin iniwasan. Hindi namin kinailangan ng mga salita. Ang simpleng hawak na yun, para bang pinapaalam sa akin ng katawan ko kung ano ang gusto ko pa noon na ikinakaila ko pa sa dibdib ko. Hindi nagtagal ay unti-unti siyang lumapit. Emma, sabi niya na parang pabulong na noon, Mama Mia. At doon sa ilalim ng araw na halos lumulubog na, nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Hindi ito ang pangkaraniwang halik. Matindi ang halik na yon. Nakakakilabot at punong-puno ng tensyon. Dahil sa unang halik na yun, naramdaman ko na parang bumagsak lahat ng mga pagpipigil ko sa sarili ko, Mama Mia. Hindi ko na pinansin ang lahat, hindi ko na iniisip si Kiko. Hindi na pumapasok sa isipan ko ang mga responsibilidad ko bilang isang ina. Isa lang ang iniisip ko noon, si Melvin. At ang kakaibang kiliting hatid niya sa katawan ko. Pagkatapos ng unang halik na yun,
Nagkaroon kami ng lihim na ugnayan ni Melvin. Hindi kami pwedeng sweet sa harap ng publiko. Hindi pwedeng halata kami sa ibang tao. Pero tuwing magkasama kami sa palengke o sa tahimik na lugar, para kaming naglalakad sa hangganan ng tukso na hatid namin sa isa't isa. Minsan habang nagbibilang ako ng pera sa pwesto, ay biglang dumaan sa likod ko si Melvin. "Emma." Mahinang tinig na tawag niya sa akin. Hindi ko na napigilan. Nilapit ko ang katawan ko sa kanya. At sa loob ng ilang segundo, sa panakaw ng mga segundong iyon, ay muling nagtagpo ang mga labi naming dalawa. May kakaibang kilig. Kilig na kailanman ay hindi ko naramdaman sa piling noon ni Kiko. Hindi lang ito basta-bastang kilig. May init, may gana. May tukso na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Tuksong nagpapainit sa bawat butil ng dugo sa katawan ko. Mama Mia, doon unti-unti ko nang napapansin ang pagbabago ng sarili ko. Minsan, mabilis na akong naiirita kay Kiko. Sa mga simpleng kilos niya, sa mga kamay niya na pilit humahawak sa akin, sa kanyang tahimik na pagmamahal. Parang gusto ko nang laging mag-isa, mapag-isa mula sa kanya. Gusto ko ng excitement, gusto kong laging iniisip ang mga titig ni Melvin na naglalabas ng kakaibang apoy sa dibdib ko. At dahil doon, Mama Mia, hindi na lang ako nakontento sa mga panakaw na halik at hawakan namin ni Melvin. Ako na ang nag-aya. Isa na lang talaga ang bumabalot noon sa buong katawan at isipan ko. Ang tuksong gusto ko nang bigyan ng katuparan. Isang gabi matapos ang trabaho sa palengke, nagpunta kami sa isang bakanting kwarto sa likod ng tindahan. Mama Mia, mula kasi nung pinagkakatiwalaan na ako ng lubos ng amo ko, ay hindi na siya po naglalagi doon sa palengke. Lagi na siyang umaalis at iniwanan akong mag-isa. At sa gabing iyon, katulad iyon ng mga gabi na pinagkakatiwalaan ako ng amo ko at iniiwan akong mag-isa sa tindahan. Ewan ko. Pero bigla akong hinawakan ng kamay ni Melvin nung tapos na akong makapagsara. Imbis na lumabas doon sa tindahan, ay hinila ko siya papunta nga doon sa bakanting kwarto sa likuran. Agad kaming naghalikan. Sa pagitan ng maiinit naming halik ay sinabi ko sa kanya, hindi natin dapat gawin to. Na para bang yun ang huling paalala ko sa sarili ko na may live-in partner ako na naghihintay sa akin sa bahay. Ngunit Mama Mia, parang sinabi ko lang yun pero hindi ko naman yun tinotoo. Dahil sa loob ko, kahit may konting takot, ay natupok na iyon ng apoy na nag-aalab. Isa-isa naming inaalis ang mga habi ng pagod at tensyon. Ang mga kamay niya, ang init ng katawan niya. Ang bawat halik ay parang musika na hindi ko na kayang labanan pa. Walang ingay, walang ibang tao, tanging kami lang. At sa sandaling yun, naramdaman ko ang unang tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa mga responsibilidad, mula sa takot, mula sa takdang inaasahan sa akin. Mama Mia, kahit na nilalamon na ako noon ng apoy ng pagnanasa, may konting kirot pa rin na hindi ko maipaliwanag sa sarili ko. Alam kong nasasaktan ko si Kiko. Kaya lang mas malakas ang tawag ng laman ko.
Napakaliwanag ng gusto ng katawan ko. At yun ay walang iba, kundi si Melvin, Mama Mia. Sa bawat lihim na pagkikita namin ni Melvin sa palengke o sa bakanting kwarto na yon, nararamdaman ko na hindi na ako nagiging katulad ng dati. Hindi ko na lang tinatanggap ang pagmamahal ni Kiko sa dati niyang paraan. Yung tahimik, yung mga mahihinahong yakap, yung mga halik na punong-puno ng pag-aalala at pang-aalaga. Ngayon, hindi na yun ang kailangan ng katawan ko. Gusto ko na ng init. Gusto ko na ng kasabikan. Gusto ko na ng panganib. Isang gabi matapos ang mahabang araw sa palengke ay dumaan na naman si Melvin sa bakanting kalsada malapit sa aming pwesto. Emma, tawag niya. Lumapit ako. Hindi kasi ako makatiis sa tingin niya eh. Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa. Agad kaming pumasok dun sa bakanting kwarto. Naramdaman ko ang init ng katawan niya na sumasanib sa akin. Ang bawat halik ay tila apoy na dumadaan sa mga ugat ko. Dito ko naaalala ang lahat ng pangakong ginawa ko kay Kiko na hindi ko na ginawang mahalaga noon. Kasi ang katawan ko, ang hinahanap ay ang mga maaapoy na sandali kasama si Melvin. At kapag kasama ko siya, Mama Mia, ay nararamdaman ko sa kanya yung kalayaan. Nararamdaman ko sa kanya yung ligaya. Nararamdaman ko sa kanya na inaibibigay niya sa akin ang mga bagay na kailanman ay hindi kayang ibigay ni Kiko. Pero Mama Mia, ang kalayaan, maging ang kalayaan na magmahal, pati yun ay may presyo. Mama Mia, hindi nagtagal, parang lalo akong lumalayo kay Kiko. Lalo akong naiirita sa kanya. Yung dating pagmamahal na binibigay niya sa akin, yung dating pagmamahal na binabanggit niya sa akin, na nagpapangiti at nagpapasaya sa akin, ngayon ay nakakairita na. Ngayon ay hindi ko na maipaliwanag kung bakit ko nararamdaman. Sa tuwing nilalapitan ako ni Kiko, sa tuwing hinahawakan niya ang katawan ko ay naiirita ako. Hindi ko alam kung dahil sa guilt, dahil nga sa ginagawa kong pagtataksil sa kanya, o dahil mas hinahanap ng katawan ko ang mga haplos at kamay ni Melvin. Bawat lihim na halik, bawat lihim na yakap, bawat lihim na sandali kay Melvin ay parang unti-unti kong pinapatay ang konsensya ko. Mama Mia, pagkatapos naming magparaos ni Melvin, aaminin ko na naiisip ko naman si Kiko at ang anak namin. Kaya lang, kapag naghahanap na naman ng katawan ko, hindi ko na naman napipigilan. Bawat titig kasi ni Melvin, bawat haplos at bulong niya ng pangalan ko ay tila mga sayaw at musikang hindi ko kayang labanan. Sa bawat pag-alis namin sa bakanting silid, nararamdaman ko ang bigat ng lihim na dala-dala namin. Ang bigat ng pagtataksil na ginagawa ko kay Kiko. Ngunit mas malaki ang init ng katawan ko. Mas matimbang ang init ng puson ko kaysa sa guilt na nararamdaman ko noon sa puso ko. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang unti-unting pagbagsak ng mundo ko. Sa simula lang naman, Mama Mia, masaya ang lahat. Sa simula lang naman, sapat ang maaalab na sandali. Sa simula lang naman, sapat ang maiinit na pagtawag niya sa pangalan ko. Dahil lahat ng pagbabago,
Lahat yun kahit hindi mo gustuhin ay napapansin ng iba. Minsan tinatanong ako ng amo ko kung anong nangyayari sa akin, kung bakit tila may kakaiba sa akin. Akala ko natural lang na mapapansin niya ang kakaibang ngiti at kakaibang sigla ko. Hanggang sa dumating ang araw na si Kiko na nga ang nakakapansin ng aking pagbabago. Emma? May nangyayari ba? Hindi ko alam kung paano ko sasagutin ang tanong na yon. Hindi ko alam kung paano ko haharapin at paninindigan ang pagkakamali ko. Ano? Ano namang nangyayari? Sagot ko sa nakakairitang boses. Wala. Parang may bago kasi sa'yo eh. Ano namang bago yung sinasabi mo? Ikaw talaga, pagod na nga ako sa trabaho. Nang iirita ka pa dyan. Pwede ka namang tumigil sa trabaho mo kung napapagod ka na. At ano, gusto mo ikaw lang kumita? Gusto mo ikaw lang may boses dito sa bahay na to? Emma, kailan ko pa pinapamukha sa'yo na ako ang kumikita sa pamilya natin? Ang akin lang naman, yung maibalik yung Emma na malambing. Pagod lang kasi ako. Ganun ba? Wala bang ibang problema? Wala nga, Kiko. Pwede ba tumigil ka na sa kakakulit mo? Sabi ko. Tumahimik na lang si Kiko, Mama Mia. Hindi ko alam kung naniniwala siya sa sinasabi ko. At sa loob ng gabi habang natutulog ang anak namin, lumapit si Kiko sa akin. Pilit niya akong niyayakap ngunit sa halip na damhin ang init na dati kong nararamdaman, napansin ko ang kawalan ko ng ganas sa kanya. Tinanggal ko ang pagkakayapos ng kamay niya sa akin. Matulog na tayo, tsaka wag kang masyadong dumikit dahil ang init-init. Sabi ko. Napabuntong hininga si Kiko. Alam kong nasasaktan siya pero para wala na lang gulo, hindi na lang siya nagsasalita, Mama Mia. Bawat lihim na pagkikita namin ni Melvin ay may kasamang guilt. Ngunit, ewan ko, Mama Mia, hindi ko pa rin talaga napipigilan ang sarili ko. Hindi na namin iniwasan ang bawat pagkakataon. Mama Mia, hindi ko na alam na nagiging mas mapangahas na pala kami ni Melvin. Na kung dati ay lagi kaming nag-iingat, kung dati ay takot kaming may makapansin, ngayon ay parang mas tumatapang kami. Mas tumatapang na ipakita ang init namin sa isa't isa. Kahit may iba pang nakatingin, kahit may mga mata pang hindi nakapikit. Isang gabi, habang natutulog si Kiko at ang anak namin, ay biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Nakita ko, Mama Mia. Text iyon mula kay Melvin. Nasa likod daw siya ng bahay namin. Nag-reply ako sa kanya, sabi ko umuwi na siya at baka may makakita sa kanya. Pero sabi niya, hindi raw siya aalis doon hanggat hindi niya ako nakikita dahil miss na daw niya ako. Kahit nakakakita pa lang namin ng hapon na yun sa palengke. At aaminin ko, miss ko rin naman siya. Kaya dahan-dahan akong bumangon mula sa kama namin ni Kiko. At nung makaalis na nga ako sa kama, ay maingat at mabilis ang mga kilos ko na lumabas ng bahay. Pagpunta ko sa likuran ay agad na may humila sa akin. Alam kong si Melvin yon. Ang bawat halik, bawat haplos at bawat yakap ay parang nagpapabuhay sa dugo ko. Naramdaman ko ang init ng katawan niya. Mama Mia, habang nakatayo kaming dalawa, doon namin pinalabas ang init namin sa isa't isa. Kakaiba talaga si Melvin.
Kakaibang mga bagay ang pinaparanas niya sa akin. Mga bagay na alam kong kailanman hindi mapaparanas sa akin ni Kiko. Sa mga sumunod na linggo ay halos araw-araw at gabi-gabi kaming nagtatagpo. Nagiging mapanganib na ang mga araw at gabi namin. Nagiging mapangahas na siyang pumupunta sa bahay. Sa palengke, kahit na tirik ang araw, basta't wala ang amo ko, lihim siyang pumapasok dun sa pwesto namin. Lihim kaming pumupunta sa bakanting silid. At minsan, Mama Mia, tinatanong na rin ako ng amo ko kung bakit kumukonti ang kita namin sa palengke. Hindi naman dahil kinukupitan ko siya, hindi ko naman ginagawa yun. Ang siste, hindi na ako nakakapagbenta ng maayos dahil minsan ay wala ako sa harap ng tindahan, kundi nasa likod, nasa bakanting silid. Kaulayaw ang isang lalaking hindi ko karelasyon. Emma, ano tong sinasabi ng suki natin na pumunta raw siya dito kahapon? Pero walang tao dito sa harap. Tawag daw siya ng tawag sa pangalan mo, pero hindi ka sumasagot. Iniiwan mo bang magbukas itong tindahan, ha? Ay hindi po, nasa banyo lang po ako. Kasi sumakit bigla ang tiyan ko eh. Pupunta ka sa CR? Tapos hindi mo sinarhan? Pasensya na po kayo, ma'am. Kasi Aling Celia sumakit talaga yung tiyan ko at hindi ko na napigilan. May nakain yata akong masama. Mabilis kong palusot sa kanya. Buti na lang at naniwala naman siya agad. Pero hindi doon nagtapos, Mama Mia. Kasi may mga iilan pang customer na nagrereklamo sa kanya. Emma, ano ba tong nangyayari sa'yo, ha? Bakit pinapabayaan mo tong tindahan ko? Alam mo, natutuwa nga ako dahil nandito ka eh. May tumatao na dito sa tindahan kahit umaalis ako at bumabalik dun sa iba naming tindahan sa bahay. Pero kung ganyan ka ng ganyan, mapipilitan akong maghanap ng iba. Naku po, Aling Celia, wag po. Hindi na po mauulit, sabi ko. Pero Mama Mia, hindi ko talaga maiwasan si Melvin. Ang bawat halik niya na punong-puno ng init at pagnanasa. Ang bawat aplos ng kamay niya sa balat ko na nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Lagi ko yung ninanais. Pwede ba? Huwag ka ngang pumunta dito kapag araw ng maraming tao. Kasi napapagalitan na ako eh. Wala na kasi akong maibibigay na kita dun kay Aling Celia eh. Isa namimiss kita, mas mahalaga pa ba yung kita mo kaysa sa akin? Mama Mia, sobra-sobrang tukso at kasabikan na dala ni Melvin sa akin. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, hindi ko alam na sa araw na yun ay magbabago ang lahat at mangyayari ang pinakamalaking eskandalo sa buhay ko. Hapon na noon, mag-aalauna na. At kapag ganun ang oras, hindi po madami ang pumupunta sa palengke. At sa panahon na yun, dun kinuha ni Melvin ang pagkakataon. Agad na naman siyang nagpunta sa pwesto. Agad na naman niya akong hinila at ako naman ay nagpapaubaya. Kahit tirik na tirik ang init ng araw. Kahit pawis na pawis kami ay tila hindi kami nandidiri sa katawan ng isa't isa. Hinahalikan pa rin namin ang bawat sulok ng katawan ng bawat isa. Lunod na ako noon sa ligaya at sa tawag ng laman. Hindi ko na namalayan ang pagdating ni Aling Celia sa pwesto. Mama Mia, nagulat na lang kaming pareho ni Melvin nung nagbukas ang pinto ng bakanting silid na yon. Napasigaw siya.
Mga hayop kayo! Ginagawa niyong bahay aliwan itong pwesto ko! Sa pagsigaw niyang yun, ay pareho kaming dalawa ni Melvin na wala ng kahit na anong saplot. Sa sobrang gulat ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Agad kong pinulot ang mga damit ko at tumalikod ako sa kanya at saka dali-daling isinuot ang damit ko. Hindi ko na nga namalayan na baliktad pala yung pagkakasuot ko ng pang-itaas ko, Mama Mia. Napansin ko na lang na may mga taong pumasok. Mga tao na nasa kabilang pwesto din. At dun, Mama Mia, dun, nasaktan ako ni Aling Celia. Nabugbog niya ako tapos nakita pa kami ng mga tao sa palengke. Iyak ako ng iyak. Si Melvin naman ay umalis. Na parang wala lang. Ako ay umuwi ako ng bahay. Doon ko kinuha ang anak ko sa biyanan ko. Niyakap ko ito habang umiiyak. Nagulat pa nga ang biyanan ko kung bakit napaaga daw ang uwi ko pero nagpalusot na lang ako na masama ang pakiramdam ko. Sa akin na lang muna si baby. Kasi baka hindi pa maayos yung pakiramdam mo. Emma, ayos lang po, Nay. Kaya ko na po. Pagdating sa bahay, pagkatapos kong umiyak, ay naglinis ako. Nagluto ng masarap at inantay si Kiko. Pero pagdating ni Kiko, Mama Mia, nakita ko sa mukha niya na may alam na siya. Oh, nasaan ang bata? Sabi niya. Nasa kwarto natutulog. Kumain na muna tayo, gutom ka na ba? Sabi ko na pilit pinapakasywal ang boses ko. Pero hindi siya sumagot. Pumasok siya sa loob ng kwarto. Akala ko magbibihis lang siya pero nang ilang saglit na hindi siya lumabas ay sinundan ko na siya, Mama Mia. Doon ay nataranta ko dahil nakita kong nagbalot siya ng mga damit at gamit. Hindi damit niya, hindi gamit niya, kundi mga damit ko, mga gamit ko. Anong ginagawa mo sa mga damit ko, Kiko? Tinutulungan kang mag-empake. Umalis ka na sa bahay ko. Pero Kiko, hindi ka naman siguro makapal ang muka, 'di ba? Alam ko na ang mga pangyayari. Matagal ko nang nararamdaman na may kakaiba sa iyo, Emma. Pero pinilit kong magbulag-bulagan. Pinilit kong isipin na wala lang 'yon. Napagod ka lang sa trabaho mo. Pero hindi pala ganun, no? Kasi pinagtatawanan na pala ako ng ibang mga tao sa palengke. Lalong-lalo na yung kasamahan ng kabit mo na mga kargador. Emma, di naman kita pinipilit na makisama sa isang katulad ko eh. Kung gusto mong umalis, kung gusto mong maganap ng ibang ligaya, malaya ka naman. Pero wag yung ganito. Baldado na nga ako. Pinagtatawanan na nga ako sa itsura ko. Ginagawa mo pa ako lalong kaawa-awa at katawa-tawa sa harap ng ibang tao. Kaya umalis ka na. Kung may natitira ka pang hiya dyan sa katawan mo, lumayas ka na. Sabi niya at ibinagsak sa harap ko yung bag na pinagsidlan niya ng mga damit ko. Paano ang anak ko? Hindi mo kukunin ang anak ko, Emma. Wala siyang magandang kinabukasan sa'yo. Anong ituturo mo sa kanya, yung kalamdian mo? At ano, palalakihin mo siya kasama ang kabit mo? Dito lang ang anak ko. Lumayas ka na. Makikipag-argumento pa sana ako kay Kiko, Mama Mia. Kaya lang biglang dumating ang nanay niya at biglang hinila ang buhok ko.
Yung nanay niya, na dati-rati, napakabait sa akin. Ngayon ay tila isang Amazona na sinusugod ako. Pinalayas ako, Mama Mia. Itinapon niya sa labas ng bahay ang mga gamit ko. Wala akong ibang mapuntahan noon kundi si Melvin. At simula sa gabing yun ay nagsama na kaming dalawa. Ang pagsasama na akala ko ay magiging simula ng masasayang araw sa buhay ko. Pero hindi pala. Hindi naglaon naramdaman ko ang epekto ng desisyon ko. Ang epekto ng pagkakamali ko, Mama Mia. Noong una, naroon pa rin naman ang mga yakap at halik at pananabik ni Melvin sa akin. Pero nung nabuntis ako, Mama Mia, dito na nagsimula ang lahat ng pagbabago. Nung nabuntis ako, hindi na ako masyadong niyayakap ni Melvin. Hindi na niya ako masyadong binibigyan ng pansin. Hanggang sa unti-unti nagbago na rin siya. Unti-unti ay hindi na siya umuuwi sa tamang oras. Lagi na siyang may iba't ibang rason sa akin. Iba't ibang palusot na kesyo mas nagpursigi daw siya dahil baka manganak na ako at wala kaming kapera-pera. Noong una inisip ko, normal lang naman yun na magsumikap siya dahil magkakaanak na nga kaming dalawa. Pero hindi pala yun. Dahil bago pa man ako makapanganak, ay nalaman ko nang may ibang babaeng kinakukumalingan si Melvin. Mama Mia, sinugod ko pa ang babaeng yun. Nagsabunutan pa kami sa may kalsada dahil nahuli ko talagang magkahawak sila ng kamay ni Melvin. At dun pa nga ako inabot ng pagputok ng panubigan ko. Agad akong isinugod ni Melvin sa ospital at pinanganak ko nga ang anak naming dalawa. Mama Mia, pagkatapos kong manganak ay humingi ng tawad si Melvin sa akin. Sabi niya magbabago siya. Sabi niya natukso lang naman daw siya dahil nga buntis na ako. Malaki na ang tiyan ko at hindi na ako nagpapakamas sa kanya. Inisip kong may kasalanan din naman pala ako. Kaya ang ginawa ko, nagsumikap ako. Inalagaan ko pa rin ang sarili ko sa kabila ng paghihirap ng buhay namin. Sa piling ni Melvin, dun ko naranasan ng sobrang hirap. Yung halos wala ka nang makain. At sunod-sunod pa talaga ang naging anak naming dalawa. Pero Mama Mia, kahit dumami na ang anak namin ay hindi pa rin natigil sa pambababae niya si Melvin. Hanggang sa isang araw, hindi na lang siya umuwi. Iniwanan niya ako kasama ang dalawang bata na umiiyak. Pati na rin may bata pa sa sinapupunan ko. Wala akong ibang malapitan noon. Pinuntahan ko ang mga barkada ni Melvin. Pero sabi nila, hindi daw nila alam kung nasaan si Melvin. Hanggang sa may isang nakapagsabi sa akin. Yung babae na sinabunutan ko. Yung babaeng una kong nahuli. Nakirida niya, Mama Mia. Yun daw ang sinamahan niya. Dahil buntis daw ito. May kaya daw ang pamilya ng babaeng ito. At pinilit daw si Melvin na magpakasal silang dalawa. Kaya lumayas si Melvin. Hindi na niya ako pinuntahan, Mama Mia, at hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Iniwanan niya ako ng dalawang bata at may isa pang paparating na nasa sinapupunan ko. Hindi ko alam noon kung ano ang gagawin ko. Wala akong ibang malapitan. Dahil Mama Mia, ulila na nga ako at wala ng pamilya. Si Kiko naman, nalaman kong may iba na pala siyang kinakasama nung mga panahon na yun. Kapatid ng kanyang kaibigan na tricycle driver din. Wala na akong mukhang maihaharap kay Kiko lalo na sa sitwasyon ko.
Alam mo ba, Mama Mia, naranasan ko pong magbote lata? Naranasan ko pong mamulot ng basura para ibenta, alang-alang lang para may maipakain ako sa mga anak ko. Buti na lang at naawa sa akin si Aling Celia sa kabila ng nagawa kong kasalanan sa kanya. Oo, Mama Mia. Tinanggap niya ulit ako. Pinatirapan niya ako dun sa bakanting kwarto kung saan namin unang ginawa ni Melvin noon ang aming kasalanan. Kasama ko ang mga anak ko. At hanggang ngayon ay nandito pa rin ako. Binabantayan ang 3 bata at nagtitinda din sa pwesto ni Aling Celia. Mama Mia, aaminin ko po, minsan hindi sumasapat ang kita ko. Ilang beses na nga akong nag-CA kay Aling Celia para lang may maipakain sa anak ko. Pinilit ko po talaga na padidehin ang anak ko sa akin dahil wala kaming pambili ng gatas. Hindi ko alam, Mama Mia, kung may darating pang pag-asa dito sa buhay ko. Sa ngayon ay tumatayo. Gumigising ako sa araw-araw, alang-alang na lang sa mga anak ko. Hindi ko alam na ganito pala kahirap ang buhay. Na dahil pinili ko ang saya, pinili ko ang pananabik, at pinili ko ang tawag ng laman, ganito pala ang aking kahihinatnan. Mama Mia, ikunento ko itong sulat ko hindi para ipagmalaki ang nagawa kong kasalanan, kundi para magbigay ng leksyon. Kung meron mang isang babae dyan na nakikinig ngayon, na dumadaan sa parehong bagay, na unti-unting natutukso at nahuhulog ngayon sa kumunoy, sana hanggat maaga pa umalis ka na. Sana hanggat hindi ka pa nagiging katulad ko, ay maayos mo pa ang buhay mo. Napakahirap po ng sitwasyon ko. At ayokong merong dumanas ng ganito katulad sa akin. Maraming salamat, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras nitong aking sulat. Hanggang dito na lamang. Babaeng nagsisisi, Emma. Eto na naman tayo sa mga tuksong hindi mapigil, sa mga damdamin at mga tawag ng laman na mas makapangyarihan kaysa tama at kabutihan. Bakit nga ba ganun Bakit nga ba mas makapangyarihan ang tawag ng laman kaysa sa dapat tamang gawin? Anyways, Emma, nandyan na yan Wala na tayong magagawa. Ang magagawa mo na lang panindigan yung bunga ng mga desisyon mo. Maging mabuti kang ina sa mga anak mo at maging leksyon yung karanasan mo hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga nakikinig ngayon. Maraming salamat dahil sa kabila ng dami ng ginagawa mo sa araw-araw ay nagawa mo pa rin magsulat para dito sa ating programa. At sa mga babae dyan, nako, huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga pangako ng mga lalaki, 'di ba? Sa mga babae dyan, lalong-lalo na kung hindi pa kayo kasal, lalong-lalo na kung 'di ba, nasa stage pa lang kayo ng getting to know, huwag kayong papayag na parang gagamitin lang kayo. Dapat, 'di ba, makuha niyo muna. Dapat may mga kapalit ang lahat ng bagay. Hindi dahil mahal mo, ibibigay mo na lahat kahit na walang kapalit. Kasi sa unang-una pa lang, napaka-red flag na ni Melvin. Alam niya na may kinakasama ka. And I know for sure, sa kanyang sa sulat mo, alam niya kung anong kapansanan ng kinakasama mo. Kaya nga siya naglakas ng loob na tuksuhin ka Kaya nga siya naglakas ng loob na akitin ka dahil alam niya kung anong kapansanan ni Kiko. 'Di ba? So, tinake advantage niya yun. Tinake advantage din niya yung kakulangan mo ng bakbakan, ganun. Bakbakan na lang term natin. Dahil baka ma-plug tayo dito. 'Di ba?
Alam niya. Kaya yun ang ginamit niya para tuksuhin ka. Yun ang ginamit niya para akitin ka. Dun pa lang dapat alam mo ng red flag yun. Dun pa lang dapat alam mo nang hindi talaga pagmamahal yun. Kasi, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, ang totoong pagmamahal, yung talagang totoo yung 100% real na pagmamahal. Hindi kanya talaga gugustuhin na mapahamak. Hindi kanya gugustuhin na masira. Hindi kanya gugustuhin na pagtawanan ng ibang tao. Mas uunahin niya ang kapakanan mo. Mas uunahin niya na maging masaya ka. Mas uunahin niya na nasa mabuti kang kalagayan kaysa sa pagbigyan ang hilig ng kanyang katawan. Yun ang totoong pagmamahal na napakahirap nang hanapin sa panahon ngayon at napakaswerte ng mga taong nakahanap ng ganung uri ng pagmamahal. Ang hiling ko lang sana, Emma, na yung pagmamahal na hinahanap mo, pagmamahal ng pamilya, ibuhos mo na lang sa mga anak mo. Alam ko na ibabalik nila sa iyo ang pagmamahal na yon. Yun na lang ang gawin mo. At maraming salamat ulit. Sa mga nanonood at nakikinig ngayon ng ating programa, thank you very much sa inyong walang sawang pagmamahal at panonood ng programa natin. Thank you. At bago tayo umalis, mag-hi muna ako sa atin pong mga members na hindi pa rin nang iiwan. Pwede naman silang mag-cancel ng membership pero hindi nila ginawa. At dahil dyan, I love you all. Maraming thank you talaga. And speaking of members, hello ako sa ating mga members. Ang pinakamatagal na natin na si Freaky, ang pinakaunang naniwala dito sa ating channel na worth the membership. Kay Mila Raduban, thank you din. Kay Gail Easy, maraming salamat. Maureen Tugab, thank you. Maria Elena Abe, Diane Martinez, kay Smack Dax, kay Benson Boyser, kay Gimaras Girl, kay Colleen Bueno, kay Rico Sedanco, Rose Arevalo, kay Miriam Gutierrez, kay Jasmine Magbanwa, at kay Marlia Giana Shane. Thank you so much. At syempre dito din sa ating mga subscribers, ay ako kay Christina Season, Marilu Bueno. Medyo matagal ka nang hindi nakikinig, Marilu Carl, ayun, maraming salamat sa iyo. Rose Santiago, Alcura Ukit, thank you very much sa inyong pakikinig. Rosalie Canton, thank you very much. Melissa Briones Diz Limbo, thank you. Hello din ako kay Sai, kay Maricel Alegre, maraming salamat at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Siya nga po pala, sa mga susunod na araw, kung wala po kayong video na makikita na pagmumukha ko, iintindihin nyo sana dahil medyo magiging busy tayo sa mga susunod na araw hanggang sa pagtatapos ng Holy Week. Pero rest assured naman na meron tayong mga uploads dito sa ating program. Araw-araw pa rin naman kayong may papakinggan at may pupuntahan, may kasasabikan. Pero wala nga lang ang mukha ko. Ayos lang yan, di naman kayo nasasabik dito sa mukha ko Anyways, thank you very much. I love you all. Mag-ingat po kayo palagi. Ako si Mama Mia. Hanggang sa muli. Bye-bye!